Eto, hindi nyo napupuna na si VP Sara ay for the past 3 years, maraming batikos na binabanat sa kanya and karamihan po fake news. At pansin nyo na si VP Sara nananahimik lang. Hindi niya pinapatulan but this time talagang head on. Hindi na siya mananahimik, lalaban na siya. That is the Duterte we know. That is the Duterte we like. Sa katunayan nga po, magkakaroon sila, ito si Sara, ng bagong programa, parang Talk to the People nung panahon ni PRRD sa SMNI. So alam naman natin ang SMNI ay talagang hindi bayad na media. Everybody knows that. All Filipinos knows that. All Filipinos know that. Kaya nga naman ang pinili ni BP Sara para siya ay magkaroon ng programa ay SMNI pa rin. Pakinggan natin to. Asahan niyo po na si VP Sara mula ngayon ay hindi na papayag na dumihan ng pangalan niya at pangalan ng kanyang pamilya. Ready na po siyang laban sa mga kalaban niya at kalaban ng Pilipino. Yun. Yun ang inaantay natin. Yan ang masarap pakinggan. This is it. It means malapit na po ang tagumpay laban sa mga magnanakaw ng ghost projects, sa mga corrupt, sa mga magnanakaw dito sa mga flood control scandal. Talagang mag-ano na to. Kinakailangan natin kasi alam nyo, ito ang masakit. Mauubos tayo. Alam nyo ba yung magiging anak ninyo, apo ninyo, at apo nyo sa tuhod, magkakaroon ng utang dahil sa itong gobyerno natin. Dahil sa pagnanakaw ng gobyerno natin. Inubos na ang gold reserve, baon na tayo sa utang, utang pa rin ang utang. Utang ng ina nila, babayaran natin. Utang ng pamilya nila, babayaran namin. Mga utang nyo, babayaran namin. Hindi lang natin, pati apo natin magbabayad. Kaya kailangan kumilos na si Sara. Dahil nakakaharap natin ang napakalaking problema. Naalala nyo, nanghihinayang tayo na kalahati or yung dulo ng panunungkulan ni PRRD, tinamaan pa ng COVID. Imagine niyo kung hindi tayo tinamaan ng COVID, ang laki sana ng ginanda ng Pilipinas. Ubus na siguro itong mga NPA at saka itong mga rebelde at mga komunista. Ubus na siguro yung mga drug addict sa Pilipinas. Parang sayang lang, tinamaan ng COVID. Pero sa isang banda, tayo nagpapasalamat din. Buti na lang si PRRD ang presidente nung tumama ang COVID. Imagine ninyo, kung si BBM ang presidente nung tinamaan tayong COVID, marami patay. Baka marami sa nanonood ngayon, o baka pati ako, patay. Hindi natin masusurvive yung ganyang klase na problema na natulungan tayo ni PRRD. Now, fast forward to 2026, hindi maganda tong pangyayari, nagkaroon ng gera. And kasama ang palad, tumapat na si Bongbong Marcos ang presidente. Paano niya pipigilan ang pagtaas ng presyo ng gasolina? Paano niya pipigilan, susolusyonan ang pagtaas ng mga bilihin? Paano yung supply natin? Yung reserve nating pagkain, yung reserve na gasolina, yung reserve na langis, mga trabahong nakahanda sa ganitong klaseng sakuna. Nakahanda ba si Bongbong Marcos? O nakasama si Bongbong Marcos dahil may EDCA pa? Ang tinitira ngayon ng Iran ay hindi Israel at Amerika. Ang tinitira yung may mga US base. At alam naman natin yung EDCA, it's the same banana. Base militar din yan. Parehas lang din yan. Okay? Bombahin man tayo o hindi ng Iran, bonus na lang yan sa problema natin. Ang talagang problema natin ito, supply natin. Paano natin masusurvive yung ganito kalaking problema na ang nakaupo si Bongbong Marcos? Tapos ayaw pa nilang solusyonan itong nakawan at korupsyon. Anong focus ng gobyerno natin? Si Sara. Kaya balikan natin. Dapat talaga. Maraming salamat, Sara. You will not take this sitting down. It's about time. Lumaban ka na. Hindi lang para sa pamilya nyo, kung hindi para sa bayan.